Alam nyo ba, may isang verse sa Bible na sa unang tingin parang ang simple lang. Pero kapag binuksan natin, grabe, pwedeng mabago ang buong pagtingin natin sa mga problema. Ito yung kwento nung naubos ang alak. Tara, alamin natin kung anong meron dito. Ito yung tanong na tumatama talaga sa atin, di ba? Yung pakiamdam na parang na-drain ka na. Ubus na yung pag-asa, yung lakas, yung direksyon. Well, yang tanong na yan mismo ang puso ng pag-uusapan natin ngayon. Ayan, eto na yon. Isang simpleng report, wala na silang alak. Parang, okay, party problem. Pero wag kayo, sa likod ng simpleng linyang yan may nakatagong napakalalim na mensahe. Okay, so para maintindihan natin to, kailangan nating i-picture yung eksena. Isipin nyo na sa isang masayang kasalan kayo sa kana. Biglang, sa gitna ng lahat ng kasiyahan, may pumutok na malaking problema. Kasi hindi ito basta-basta na, oops, naubusan ng soft drinks. No! Sa kultura nila noon, ang kasalan ay isang linggong public event. Ang alak, simbolo yan ng saya, ng blessing, kaya kapag naubusan ka, grabe yung kahihiyan. Sabi nga ng isang scholar, isa itong horrid social catastrophe. Pwede ka pang ang kasuhan dahil dyan ganong kabigat. At para mas malinaw pa, yung original Greek word na ginamit, hysteresantos oino, hindi lang ibig sabihin na paubos na or running low. Ang ibig sabihin niyan, totally gone. As in zero, wala na, tapos na ang usapan, complete failure. So yung salita pa lang, ramdam mo na yung bigat ng sitwasyon. Eto pa, may isang interesting theory. May mga nagsasabi na posibleng si Jesus at yung mga bago niyang mga alagad na mga uninvited guests yung dahilan kung bakit ang bilis na ubos ng alak. Kung totoo to, lalong naging personal yung problema, di ba? Parang sinasabi ni Maria, anak, pakiayos naman yung problemang baka tayo rin ang may gawa. So, dito na natin sisimulang buksan yung mas malalim na kahulugan dahil yung problema sa alak, hindi lang talaga tungkol sa alak. Simbolo lang yan ng isang mas malaking issue. Tingnan nyo tong comparison na to. Sa surface, ang problema ay wala ng alak. Pero ang totoong problema, spiritual emptiness. Yung failed party, simbolo yan ng isang failing religious system. Yung kahiyaan ng host, salamin yan ng kakulangan nating lahat bilang tao. At tama yan, kasi sabi nga ng mga experts tulad ni D.A. Carson, sa Old Testament, ang alak ay laging connected sa blessings at joy ng pagdating ng Mesiyas. Kaya yung pagkaubos nito, parang sinasabi na naubos na rin yung pag-asa at pagpapala. At dito na ngayon papasok sa eksena yung 6 na malalaking batong bangga. Ito, hindi lang props. Ito yung magiging pinaka-symbolic na bagay sa buong kwento para ipakita yung luma at kulang na sistema. Ang ginawa ni Jesus dito ay isang great replacement. Yung 6 na banga na para sa mga ritual ng paglilinis na kumakatawan sa lumang batas, kinuha niya. Yung tubig na kumakatawan sa lumang sistema, ginawa niyang alak, isang bago at masaganang biyaya. Yung kakulangan na galing sa tao, pinalitan niya ng kasaganaan na galing sa kanya. Ayon, gaya ng sabi ni Leon Morris, itong buong milagro, ipinapakita nito yung inadequacy o kakulangan ng relihiyon na mga ritual at tradisyon kung wala si Kristo. Hindi ito kayang magbigay ng tunay na saya. Okay, so ngayon, lumilipat na yung spotlight kay Jesus mismo. Hindi lang siya a miracle worker dito. Ipinapakita niya kung sino talaga siya. At yung alak na ginawa niya, hindi to pampalubag loob lang. Mga 120 to 180 gallons. Grabe, di ba? That's not just enough, that's more than enough. Ito yung tinatawag na messianic abundance. Sinasabi niya, dumating na ang bagong panahon ng biyaya at ito'y sagana. Ang ganda nito, habang yung earthly host ay bigo at napapahiya, si Jesus tahimik lang na gumaganap bilang yung true bridegroom, yung totoong provider ng party. Ang subtle pero ang powerful ng statement na yon tungkol sa pagiging Diyos niya. So ano naman ang role ni Maria dito? Well, from a Reformed perspective, hindi siya yung nag-uutos kay Jesus o may-ari ng milagro. Instead, siya yung ultimate example of faith. Hindi siya nagsasuggest ng solusyon. Simpleng in-instate lang niya yung problema. Wala na silang alak at nagtiwala siyang may gagawin ang anak niya. Okay, ngayon, i-apply natin sa sarili natin. Lahat naman tayo, dumarating sa no wine moment natin, di ba? Yung mga pagkakataon sa buhay na parang, Lord,
ubos na ako. Dito papasok itong napakagandang quote mula kay R.C. Sproul na yung mga krisis natin, yung mga ubos na moments, baka hindi yan failure, baka yan yung mismong paraan ng Diyos para ipakita na siya ay sapat. Ito yung pinaka-takeaway natin. Yung human insufficiency, yung mga kahinaan natin, yung mga pagkukulang natin, yan mismo ang nagiging stage, ang entablado, kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang grace at power. So, paano natin gagawin to? 4 simple steps na makikita natin sa kwento. First, aminin mo. Lord, ubos na. Second, dalhin mo sa Kanya. Just state the problem. Third, sumunod ka, kahit parang walang sense. And fourth, magtiwala ka sa timing niya. So, eto talaga yung crucial point, di ba? Yung mga pagkakataon na feeling mo, end of the road na to, game over na, wala na akong magagawa. Yan pala yung exact moment kung saan doon palang magsisimula ang Diyos. Kaya, iiwan ko sa inyo itong tanong na to. Yung krisis na hinaharap mo ngayon, hindi yan ang katapusan ng kwento mo. Paano kung yan pala yung simula? Yung simula ng pinakamalaking milagro na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pag-isipan natin yan.